Atong leksyon no ton ginatiguluhan siya, title sa atong leksyon, Your mercy reaches unto the heavens. Ano na sa inyo? Ang kaluoy sa Dios naglabot bisan dito sa ginirian sa mga langit. Ang aton nga memory text, no? Kasi inyo leksyon tanaway ba? Makita ini sa Salmo 59:7, 9 kag 10. Sining sa dire, I will praise you, O Lord, among the peoples. I will sing to you among the nations. For your mercy reaches unto the heavens, and your truth unto the clouds. Ang author sini nga salmo, kadalo ka mo ang salmo, damo na sing author. May ara si Solomon da may ara ba. Pero sa sini nga punto, si David, sini ang sulat. Si David, sa iyang kaugalingon, iyang narealisar na masyado siya kapobre spiritually. Manggaranon siya materially. Pero spiritually, ginaisip ni David, masyado siya kapobre. Kagway sing maayong butang na i-offer niya sa Ginoo na halin sa iya. Kundi, naintindihan ni David nga siya nagkinahanglan sang grasya kag ina nga grasya sang Dios. Bot sing ganon, si David nagkinahanglan sang maayong balita. Pirmita makabati sa maayong balita kada mga amigo sa mga galagaw-lagaw lang nga gaparayong ha. Diba? Pero naman ang maayong balita. Ang ginahambal ng maayong balita. Pero ano yung maayong balita? Ang maayong balita, mga utod, amo, na kita, subong mga makasasala, may kahigayunan sa kaluwasan. Kag inang kaluwasan ihatag sa aton sa tinupin na agi sa iyang grasya. Kaya kung isipon sa Ginoo, kita sa atong kaugalingon lang karon, wait isa sa atong dire nga maluwas. Wala. Kay kulang kita katama. Makasasala kita katama. Bisan sa atong pangunahuna, sa atong pananaw, sa atong mga pulong, tag sa iban pa, kulang kita sa tubangan sa Dios. Tag wala gid sing isa sa aton nga makaabot sinang estandarte sang Dios. Paano na maabot? Ay kita iya makasasala gid initsyon. Hindi tayo nakaabot. Pero pasalamat kita sang ginatawag maayong balita kung gospel sa Ginoo. Nga si Jesus nagkares ng kalibutan para nga kitang tanan makaagon sing tsansa sa kaluwasan. Hindi ba tayo mahambalon na tanan kita maluwas? No! Gihatag kita tsansa para maluwas. Botsing ganon, ang kaluwasan na ginhatag sa aton sa Ginoo, nagadepende na siya sa aton pagdawat man sang kaluwasan. Kahit isang anon kati mo kahatag sang kaluwasan, kung hindi mo na dawaton halin sa Ginoo, pasing matabo sa aton. You see? Amo na nga, ang kaluwasan, libre na, gitanyag sa Ginoo, free. Why bayad? Why kita support sa Ginoo kung anong balayran ta para ta maluwas? No! Ang kaluwasan, ginhatag sa Ginoo, libre sa aton, provided, gano ko no, dawaton naton ang kaluwasan na ginatanyag. Ang problema, kung hindi naton dawaton. Di ba tayo? Kung hindi naton dawaton, ano po sing ganon? Ang hindi pagdawat, ang hindi pag-comply sa ayang hindi pangayo sa aton. Anong siling nila ni? Sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sa ito ba kung ikugmat as Ginoo, nagdawat as Ginoo, bantayan tayong sugo. Ano nang natawag nga gintawag naton? Pero panglitan karon nga gineglect naton ang Ginoo. So, isang tuod nga ginaduso sa ang kaluwasan, at kaluwasan natabo sa ato ginabuhi. Kaya lang ang lesson nato nagatudlo nga ang mercy sa Ginoo endures forever.
His mercy endures forever. Katong pawalay, kinutuban ang iyang kaluoy sa aton. Kaya sa Biblia, aton makita dire, ang mga tao nga tuman ka makasala, nga nakaangkon sila sa kaluoy sa Ginoo, nakaangkon sila sa grasya sa Dios, itong kay nag-respond sila sa Ginoo. Nakalumdum ka mo nga si Jonas nagpalayo, nagkadto siya sa Ninive. Gisugo sa Ginoo ato sa Ninive. Pagkatapos agtot na Tarses. Kay man sa utok ni Jonas, maano man ka sa Ninive man. Ang mga tao na sabot tuntok. Barbaric. Ang mga kalaban nila sa ngayon ginapatay nila. Ginapangitan pa ng dapa-dapa pa palakton da sa baybay dagat sa Ninive, sa Assyria ng Ninive mga utol. Tingnan kung di tayo Hunas man to dito, nagsibat siya pero di pabalik sa Ginoo, pinagis isda, di ba? Basa rin ang istorya. Pabalik dito sa Ginoo, wali si Hunas. Ay para kay Hunas, ang Ninive, hindi na kinanglan hatagan tsansa maluwas. Tanan ng prahubog sa Ninive, tanan ng sugaro sa Ninive, tanan ng babaero dito sa Ninive, tanan ng kriminal dito sa Ninive, nagtumpok sila dito. Kaya sa Hunas, ano pa kinahanglan walihan ng mga tawhanan ni? Dapat sila yung mga tao, sunugo na lang. Pero ang pananaw ni Hunas, iba sa pananaw sa Diyos. Ang aton pananaw, ibang pananaw sa Ginoo. Kung kaysa kita may ara, kita pananawon balang ng hukman ka parihas na. Yun si Kwani. Bagay siya, wala na. Gitayon na na. Pero iba ang pananaw sa Ginoo abis tao. Sa aton. Ang pananaw sa Ginoo, mintras na buhi ang tao, may ara siya tsansa nga, maluwas, mintras buhi. Pero kung patay ka dyan, wait at may mo. Di mo na nga sila yung Hunas. Pero kahit di pa balik sa Ginoo, wali si Hunas dito. Pag wali ni Hunas, nahuna-huna ba si Hunas sa mga tao matuntos sa Ninive, makonverter? Wala gitay. Nakonverter sila, pagpatay nila sa mensahe ng autor, nag-hinulsol sila tanan. Ano lang pinakanami ka? Kaya man sila sa atong leksyon, His mercy endures forever. Ang kaluoy sa Diyos mo. Nga Domingo ay kapag patay sa Ginoo. Di ba lang sila Domingo? So una pa na, so una may naglaroy-laroy mang gamay. Why siya ginpatay? Sobra na siya 80 ang edad. Nga, tuod kay palangga siya sa Diyos. Amen? Amen. Palangga siya, hatagan at sansa ba? Nga, makabalik sa pagalagad. Nga, utog na buhay patakaroon, tugi, hatagan na siya sansa. Pero hindi natin pang paabuto nga mauntay tuhod ka, magbalik sa pagalagad. Hindi ka nakabalik kung untay na tuhod mo. Ang panahon sa pagbalik, karong. Magtinarong ta. Kaya aman, huwag takibalo kung saan mo takuha ang baya. Ang iba niya, gaya istorya, inom-inom kape, dunlan lang, patay. Diba wala sila sa atong leksyon dire. Sa Hebro, ang kulong mercy, tawag siya kisid o steadfast love sa in-English pa. Nagakonvey ni siya sang taayo kag loyalty sa Ginoo sa iyang creation. Kita tinuga sa Dios unto His covenant with Israel. Una dito ni Israel. Kay ginsaad sa Ginoo pinagit kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang iyang piniling katawhan. Why naging wala? Bisan tuog ng Israel naglapas. Pag kita karon ginatawag kita para balaan ninyo mga modernong Israel. Kaya kung ano sa una sa Israel, nag-wise lang taon baboy, Sabado na magsimba, amo man kita karon. We are the only church, mga utod, nga ginpinig sa Diyos. Amo na nga, hindi ka mo matingala, nga may mga tao, nga kisa daw nagayaguta sa aton, kalipay nyo na. Maghugyaw sa kalipay siling sa Ginoo. Tungod kay kita pinasahi nga tao sa Dios. Para sa inyo gibutang kamo diri sa tawan-tawan sa pagpakita sa katawat. Kung sa unang panahon, bakas ba mo muyayaw kung nabitista ka na paghihugit na muyayaw. Tugong mga utod, uyat tayo. No? Uyat ba? Nang makita, bala kita sa mga katawhan nga iba isa sa ina. Samurang ako na
sa unang hindi pa Adventista, bakbatang niya, gano'n, di ba? Ano do na yun? Sos Mario Josep Terme? Kag ano pa ang klase ng mga? Ano na mabutan mo, kaya yung gagawin. Oo. You see? Muna sila sa atong na lesson, sila the Lord's great wonders which cannot be replicated by anyone else are the undeniable demonstration of His dominion. God created heavens and earth and the heavenly bodies which are worshipped by the pagans. Ang Ginoo nagtugas sa langit, sa duta, kang tanan na makita naton pag ang mga pagano nagsimba sila. Dumdo mo na mga pagano nagsimba sa adlaw? Hindi na silimbahon. Ang mga pagano nagsimba sa hangin? Tanan kung ano na makita, nagasimba sila. Hindi na pwede. Kaya ang aton simbahon, not the creation, but the Creator, ang manunuga ang atong simbahon. Kaya siya lang nagtuga sa kalibutan. Siya nagtuga sa imong sa aton. Muna nga si Salmista David sa atong leksyon nagsinig, create in me a clean heart. Ano ang pinakanami ng ambisyon sa tao, kung pangayon sa tao sa Diyos? Tugaha sa akon, O Diyos, ang bagong kasing-kasing, ang malimpyo nga kasing-kasing. Abilin niyo ang pinakahigko na porsyon sa atong lawas, ang dila kag kasing-kasing. Kay man kung ano ang imong gibatyag, amo nang gagwa sa imong dila. Tandaan nyo? Kung na siya mo, inang bagang ebidensya, nga higko imong kasing-kasing, inang nagagwa sa imong baba, higko man. Mula si Salmista David nagsirig, Ginoo, tugaha ang bagong kasing-kasing sa ako. Na tungod kay si David, nagkinahanglan siya sa tagpasaylo sa Diyos. Sili sa atong listen, forgiveness is God's extra gift of grace. Ang pagpasaylo kung pagpatawad, extraordinary nga dulot sa Diyos, pinaagi siya nga grasya. Amon na nga siling grasya. Hindi ba siya ganun sang grasya nga maglatas ka mo nang nagamit permit na sa ibang denominasyon, grasya ta karon. Why na maintindihin kung ano ang kahulugan sang pulong grasya? Ha? Ang grasya niya na napaintindi utod nga kay gingrasyahan ka, padayon ka lang kapag kumit na magkumit sa pagpakasala mo. Hindi amos na iya. Ang grasya napaintindi nga sa diha ikaw nga perti kadamos yung sala, ginpasaylo kag Ginoo, that is grasya, that is grace. Hindi kay sang gingrasyahan ka sang Ginoo, padayon ka naman imo pagpakasala. It is not grace. Hindi na. Grasyahan ka mo. Halimbawa, kami gusto ito na. Isa ka tao, nasintensyahan sa life imprisonment. Tungkol sa kaso ng gitan, kung ano ang kaso, either murder, rape, or parricide. Isa nung kaso, nasintenas siya. Karon, pero sa Pilipinas, why naman tasing death penalty, kundi life imprisonment. Para intindihan yung mga otod, in life imprisonment, hindi nabot ang balon nga, sa Espanyol pang sila nga reclusion perpetua, hindi nabot sing kanon nga hindi ka naging kagwa. Ang life imprisonment, nagalangkob na siya sing 40 katuig na preso. Ti kung mag-edad kat 50, dugangan 40, 90 ka doon. Ti kung 60 edad, dugangan 40, sang gatos ka doon. Ti may kami ko si Drille ka, naka-edad sang gatos. Amo na. Pero, sa dira nga nagabot ang panahon ng presidente, naghatag sa imo sa ginatawag pardon. Pardon. Kapatawaran ng papel na pirmahan. I-pardon ka sa presidente. So nagagawa ka. Hinyos crime na buhat mo. Pero nagagawa ka. Kaya ginpardonan. Ang pardon na ginhatag sa imo sa presidente, hindi to, amo ito tawag grasya. Illustration sa grasya. Pero hindi ito napaintindi kaya ginpardonan ka na, authorize ikaw to commit another crime. Hindi. Hindi. Kung ipardonan ka, maghimo ka crime, dakpon kaliwa. Amo na sa Ginoo. Gingrasyahan kita sa Diyos, hindi nagpaintindi nga sa tapos grasyahan ta sa Ginoo, maglapas gyapon ta sa Ginoo. You see? Una nga atong leksyon, si David dire, isa sa mga illustration sa iyang kinabuhi, siya mismo nag-testify na pamatyag ni David kasi yung kinabuhi. Layo na siya kayo siya sa Diyos. Kita mo ba tiyagam na ito na ba?
Nga may mga panahon kaysa na mga tsagan nga daw nagapalayo sa Ginoo, di ba? Ano ay naging connection sa Ginoo mo na namatyagan ni David. Ito kay nakahimo siya sa isa ka heinous crime, kadulong kamo anong crime niya? Na murder, kag adultery. Sunod, ano pa lang isa ka crime na panawag na kabalo ka, tong sikwan, asawa ni sa isa ka tao, iyang general, pultis ka gwapa. Tinakita ng David nga naligo siya. Si David dito si Baba, huway-huway sa kanigira na sila ginatubang, huway-huway sa balkonan, nakita na si Batsiba na paligo. Uy, pagkakita kay Batsiba, pultimus ka gwapa, duming. Lisod gali gwapa asawa mo. Kaya may mga kasunada, lalat na namit na rin raway tsura mo, kaya bisan pamilin-bilin mo punok dalupang, wagit, magsakot. Isa dokwa pa. Ginkuhan David. Kaya iyang general dito sa gira. Pagkatapos, ay bago ito parigos na tapos na monthly period niya. Why? Boros nun sa Cebuano pa. Boros dyan. Ang hinimo ni David, gipatawag si Urias, kung bana, pakadto, ay mo, maro nga sa David, kaya gusto niya nga, hindi magsulot si Urias, so, hindi na si David magangkol niya, no? Kung nagbusong niya, may ako na. Di ba? May bana, ha? Ara, bana na, karon kaya Ginoo, hindi man mabutigan, si Urias, wagid, magkadto dito sa iya nga, asawa, dira sa pabilin, sa palasyo dito, upod sa mga soldadong iban, nagtulog dito, si David, damadisgrasya kasi, padalaan sing madamo nga mga dulot pagkaon para ulis balay na para kadto sa asawa na away gihapon si Urias. Sin David daw mabuko tas niya. Ang ginhimon David sila, ala sige Urias, balik dito sa gira. Padalaan sulat. Sila niya kay Huwab, ini si Urias ibutang sa front line. Ay dito damo patak mo bang daw dito parang patay. Ato di patay si Urias eh. Pero ang kamatayon ni Urias gintabunan ni David ang krimen, pero sa mata sa Diyos, ara, kita. Amo na ang kaso. Sa dira nga ginatubang sa manawag na si David na si Nathan, why na siya magbalikan. Kahit nakita ni David na layo na siya sa Ginoo. Amo na nga si David, nagsiling siyang sa iyang salmos ng sulat dire. Siya pa niya dire, create in me a clean heart. Tuga sa ako no Diyos ang malimpyo nga kasing-kasing. Ngayon pa amuyo yung gabi. Create in us, in me. O to, damo na atong pangamuyo. Tuga sa ako ng bagong kasing-kasing, limpyo kasing-kasing. Kung ano kahigko si David. Kung ano kadako ang sala ni David. Kung ibutang naton, abimisyuro naton sala ni David, 1 meter square, ang grasya sa Ginoo daw amakan na nagtabon sa sala ni David. Ang kinahayos sa Ginoo na ito. Diba? Kung daw ano ang sala ng ato nabuhat, ang grasya sa Diyos mas makakubir pa sa tanan na atong kasalanan. Kag sinang pag-cover sa Ginoo sa atong kasalanan, hindi tungod kay kita matarong. Wala tunod doon. Hindi tungod kay kita maayo, naghinulso na ta, hindi mo sina. Ina tungod kay ang Ginoo nagpalangga kag nagkugma sa aton, kag amo ina ang iyang grasya. Intindihan niyo? Grasya sa Dios para sa aton. Kag ina nga grasya mga kauturan, ginhatag na sa aton nga waay kita magpamabudlay. Bukod sing kanon, ang gugma sa Ginoo wala nagapaintindi nga may limit para sa aton. Ano man ang atong kahintang sa kinabuhi. Unang kanami sa kay David mga oto, kay man atong leksyon nagasiling sa aton, nga nagalambot ang iyang grasya bisang pas sa kalangitan. Amo na gani nga atong leksyon nagsiling nga praise to the majestic and merciful God. Dayawon naton ang Ginoo na maluluyon sa matag isa sa aton. Ang kaluoy sa Ginoo amo lang ang aton paglaom nga kita malangit.
Kaya ang aton na binuhatan, hindi gina makadala aton sa langit. Kaya ang aton binuhatan, bisan lang sa ginagmay bagay, sa mag-asawa si kaway kay naman ang mga laki, kalabanan ng mga laki, so balay, di kumaanang himos, garinapta lang. Hindi man tanan laki. Pero, amo na bakit ang asawa ka? Sige ka. Ang sermon. Amo na. May lang laki, may paylo yan. Buwa lang to yan. Balida, duha pa lang. Pero kisang buhay. Ate, siya, call ka mo eh. Hindi ba? Amo na, ito. Di nang aton na kasaypanan nga nabuhat. Hindi naton na matabungan sa maayo ng aton binuhatan. Kaya ang aton maayo, pananglitan ang aton kasaypanan, abi, kung ibutan naton daw plato kadako, amo nang ang aton galing nga maayo, daw plato, kung ang aton kasaypanan, daw kararaw, mutaklatan, paano magtabon na? Hindi siya tabon, kundi nga pabiling nga amo siya. Without the grace of God, amo nagyagid mo ito. Kung why isang grasya sa Dios, why sa aton makita kita dito siya. Pero praise the Lord, tungod sa iyang grasya kag kaluoy sa aton, tamo ako kitang tanan sa kabubuton sa Dios, dito ta magkinitanay sa langit. Tungod na sa iyang grasya. Kaya ang iyang kaluoy naglambot sa liin. Una nga sili sa tulison, hindi naton pagkalimtan ang mga benepisyong gihatag sa aton sa Ginoo. Ang benepisyong gihatag sa aton sa Ginoo hindi ginato na pagkalimtan. Huna-huna alang ninyo ng kuturan. Sa pagkadamo nga tao sa kalibutan, nga si Gatuhin, nga ako, nga ikaw, nga kita, amo ang pili sa Diyos na maiyang ano kita? Sino kita? Mga sinisi sa kanta, why have you chosen me? Out of million your child to be. Nasinisi yung kanta. Naginpili kita sa Diyos. Muna sinabi, sinisi ang sarili, nga ako pa, ginpili sa Ginoo. Amo na mga utod, kung kita ginpili sa Dios, way rason na hindi kita magdayaw sa Ginoo sa matag panahon. Praise the Lord, Ginoo! Ginbutang nimo ako sa kamatuoran, gindala nimo ako sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kay gintawag kita sa Dios, sa ginpili sa Dios. Way rason na kung Sabado maglaroy-laroy ta mga utod. Na nagkatut ako din, kabalo kita sa Sabado. Kaya kisa magsubota di sa ato sa Banwa Samlang. Ilabi na akong fellowship, dito sa Banwa gid ang fellowship. Ay abaw, makasusubo, nga damo sa mga Adventista. Paghalin sa simbahan, agi sa kayo kayan, bakaw kaisda, kung ano lang baklon, kabalo tagid nga Sabado na, mga utod. Kadamo, sinaglaw, makabakaw kayo kay. Kadamo sa adlaw makabakal ka sing isda. Adto ka to kay bibit to. Adamo ka isda dito. Nga hulaton ginaton sa Sabado. Butang ginaton sa utok na tutod. Kay ini nga adlaw, lain ini siya nga adlaw, balaan nga adlaw, respeto kun tang Ginoo. Kay ang Ginoo amo aton nga Creator. Manunuga. Kag ang pagbantay naton sing insakto sa adlaw nga pa nagpakilala nga ginakilala naton ang Dios nga amo ang creator sa sining kalibutan. Apil ikaw, apil ako, apil kita tanan, we are created by God. Agod sa paghatag sa sing himaya. Amo na mga kutoran may meeting gani. O kung sa mga senior citizen meeting, kung sa mga taga-purok may meeting sa purok. Kung sa kung ano da, may meeting Sabado nga daw to, hindi kamo magkato. Ginoo ang may balo. Kung strict ninyo puro president, kung strict ninyo barangay, pamayin ang stricto. Ha? Ginoo tumangon ka. Ilabi na karon sa atong panahon. May ara kita sing freedom of religion. White isa na makapugos sa imo
napakadon kagit sa bado. Inamasili kay ang pagtubra kwarta sa bado, mga utod. Kung ang kwarta na halin sa gobyerno nag-download na sa inyo, bisang anong adlaw makuha niyo na. Hindi paggamita ang Sabado para sa sina ng mga okasyon. Ha? Para na hindi kapagyaan sa Ginoo. Ang tatak sa Ginoo ara sa Amuni ang atong diksyon mo ito na makahatag sa aton sing pagpadasig pagalagan. Padayon mga kauturan sa pagalagan. Tell Jesus Christ. No, mga sabi sabat mga kauturan. Amen.